to our God. So yung ating pong preacher ngayon ay sabi niya sa last week na lang po ng May. Praise the Lord. Be ready. Okay. So purihin natin ang Diyos. At ngayon po ang ating pong teksto ay pinamagatan ko ito. Ano po ba ang ating pag-aaralan? A need for Jesus Christ to abide in us. Sa Tagalog, ito po yung sinaling ko sa Tagalog. A need for Jesus Christ to abide in us. Okay? So, ang sinabi ko po dito, kailangan natin si Jesucristo na manatili sa atin. Kailangan po ba si Jesucristo na mananatili sa atin? Kailangan po ba ang ating Panginoong Jesucristo na mananatili sa atin? Palapakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. So, napakahalaga na maunawaan natin, maliwanagan natin, yung pong pangangailangan natin that Jesus Christ, siya po yung dapat manatili sa ating lahat. Dahil without His abiding, kung wala po ang pananatili niya, or if our Lord Jesus Christ will not remain in us, and we remain also in Him, wala pong kwenta ang buhay natin. Ang sabi ng kanyang salita. So, mga kapatid, yung ating pong theme is about Christ-likeness. At alam niyo po ba na hindi po tayo magiging kamukha at magiging katulad ni Jesucristo hanggat hindi natin lubos na naiintindihan that there is a need for Jesus Christ to abide in us. Ulitin ko po, hindi po tayo magiging katulad at kamukha, kaugali ng Panginoong Jesucristo hanggat hindi natin mauunawaan o maliliwanagan sa ating mga buhay na talaga ito si Jesucristo na tinanggap natin bilang Panginoon, dapat manatili siya sa iyo at sa akin. Dapat nananatili po siya. Dahil kung hindi, ano po ang sabi mismo ng ating teksto, wala tayong magagawa. Apart from God, we can do nothing. So purihin ang Diyos. At before ako po magpatuloy, gusto ko muna magpatotoo. Una sa lahat, itong Diyos na nananatili sa buhay ko, grabe ang ginagawa sa buhay ng nanay ko. Imagine niyo po, mayroon po sa CT scan, it was seen in the CT scan, yung nanay ko ay may bukol sa lungs. Nagpa-CT scan na naman, nitong na-confine lang po siya sa isang hospital, sa Veterans Hospital, ganun na naman nakita na may bukol siya sa lungs. Sa ultrasound, nakita rin may bukol siya sa lungs. So anong ginawa ko po? Kasama ko yung mga mahal ko sa buhay. We keep praying, declaring na ang Panginoong Yesus ay may magagawa sa buhay ng nanay ko. So what I did, I just declared the word of God, commanding God to send forth angel of the Lord, na ang mga anghel na ito ay dala-dala nila yung apoy mula sa Diyos because our God is a consuming fire. So ngayon, nung pinagawa ko, pinatupok ko yung bukol na yan sa lungs. At purihin ang Diyos. After po ng ilang araw,
Di, may mga test na naman. Ang sabi nila, nakita nila, peklat na lang. Baka daw, ang sabi ng doktor, ang nanay ko ay nagkaroon ng TB, kaya nagkapeklat sa lungs. Ang katotohanan, di siya nagkaroon ng peklat. Ang katotohanan, pinagaling siya ng Diyos. Tinupok ang bukol sa lungs. Palakpakan natin ang ating Diyos. Through His fire. Hallelujah. Ano pa po? Ang nanay ko, dito pa sa FEU, sa mga test, examination, even the MRI, and CT scan, and marami pang mga tests, she was found out na siya po ay mayroong heart failure. Ganon din po, nung siya po ay na-confined last August in veterans, she was found out na mayroon siyang heart failure. So, tinutukan ko po sa prayers, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At alam niyo po, praise God, nakalabas na po yung nanay ko. Ang sabi na po ng doktor, ang kanyang heart ay malakas, na malakas. Wala nang heart failure. Glory! Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang sabi niya, kaya po, hindi ako magtataka na ibabangon ng Diyos ang nanay ko from being bedridden na siya po muli ay makakalakad. Oh, glory to God. Ano lang pong ginagawa ko? It is very seldom, bihira po na hindi ko siya ipinag-pray-pray. Kasama ko ang aking mga mahal sa buhay. Kaya purihin ng Diyos, that is the testimony na talaga ang Diyos ay napakabuti. At alam ko po, this coming 7, sumama po ako. Kasi akala ko hindi po ako makakasama sa 40 years kasi I have a leave of absence in the Commission on Audit for 7 years and for so many months. Napakarami kong leave sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil yan po ang sinasabi ng husband ko, pumunta sa Saudi nung nandoon pa siya. At alam niyo po ba mga kapatid, ngayon, kami po ay, kasama po ako sa 40 years in service, hindi po lamang actual. At doon po namin gaganapin, usually sa COA gym, pero this time kakaiba. Doon po namin gaganapin sa Camp Crame, andun po si President Marcos. Palakpakan natin ng Diyos. Glory, first time in COA na gaganapin. Kaya lang wala nang kailangan, bawal yung magbigay ng mga bulaklak and so on. Kaya, praise God, makakatipid yung mga friends. Purihin ng Diyos. So, ngayon po, darako tayo. Ganun po, ibang klase talaga ang Diyos. Kaya, pinamagatan ko itong a need for Jesus Christ to abide in us. Actually, kahapon, pag-message sa ating kapatid, sabi niya, hindi pa siya nakatapos. Hindi ko siya sinagot kasi I am persistently encouraging her na siya makapagturo. Nung kaninang umaga, wala na ako talagang magawa. Kailangan ko na po talaga saluhin. And praise God, binigyan tayo ng Diyos ng Kanya pong ituturo. It is the Holy Spirit who has given us this lesson. Ano po ulit ang title? A need for Jesus Christ to abide in us. Ang ating pong pangangailangan na si Kristo Jesus dapat manatili sa atin. Lalong-lalo na tayo mga Kristiyano. There is really a need. Dahil hindi po tayo magiging kamukha at katulad ni Kristo Jesus hanggat hindi natin naiintindihan na dapat pala 24/7 kailangan natin si Kristo Jesus. Na siya talaga yung nagmamaniobra, siya yung nangunguna sa ating mga buhay,
Siya yung gumagabay, siya yung pumapatnubay, of course, through the power of the Holy Spirit. Pero ito ay sa kanyang pangalan. Kaya po, mga kapatid, ano po yung natutunan ko pa? Pagka sinasabi natin, kaya bakit kailangan natin si Jesus Christ? Okay, next slide. Bakit po dapat maliwanagan natin kapag sinasabi natin we are Christian? The Christian life is letting Christ imparting His life to and living His life through the person. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Okay. So kapag tayo po sinasabi natin we are Christian, sinasabi natin atin pong ibinibigay 100% ang kanya pong pangunguna sa ating mga buhay bilang Panginoon, na sinasabi natin sa kanya na ang Panginoong Jesucristo ang dapat nag-i-impart ng buhay natin at siya talaga dapat ang nabubuhay sa atin para sa ating mga buhay. Ulitin ko po, Christian life is letting Christ imparting His life to and living His life through the person. Ibig sabihin, katulad ko, kung hindi ko papayagan at hindi ko mismo bibigyan ng 100% si Jesus Christ, na siya po yung mananahan, siya po yung mag-i-impart, maglalagak sa akin ng kanyang buhay, at siya rin po, yung buhay niya, siya rin po ang kikilos sa aking buhay, wala pong pagbabago na magaganap sa akin. Hindi po ako magiging kamukha niya. So what else? Kaya pag sinasabi natin Christian life is not what you do for Him. Pag sinasabi mo, ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin, hindi po yung, ano ba ang magagawa ko kay Kristo? No. Hindi dapat yan ang ating nasa isip. Ano ang dapat po, pag sinasabi natin that we are Christian, ang dapat iniisip natin, ano ang magagawa ng Diyos para sa akin? Christian life is not what you do for Him. It is what He does for, ano ang magagawa sa iyo and through you, sa pamamagitan mo rin, na makakagawa ka rin ng mga bagay na gusto ng Diyos para naman sa iba. So, in short, kaya ka naglilingkod, kaya ka pumupunta rito, ito ay pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Na ikaw naman ang ginagawa mo, sumusunod ka. So without the Lord Jesus Christ imparting His life to you, and without the Lord Jesus Christ moving and manifesting His life in our lives, hindi natin magagawa ang gusto ng Diyos. Amen? So, ganun po ang Kristiyano. So, ulitin natin, kaya dapat hindi natin pwedeng sabihin, ano ba ang magagawa ko para sa Diyos? Dahil ang Diyos ay kumpleto na. Amen! Wala na ako at wala na tayong magagawa para sa Kanya. Because He is God and He is complete. Ang makagagawa, dapat ang tatanungin natin, ano ang magagawa ng Diyos para sa akin? At ako rin ay gagamitin para sa iba. Dapat ganon. So, tayo po, kaya tayo nagbabago dahil may ginagawa ang Diyos sa mga buhay natin. At ikaw lang yung katawan mo ang kasangkapan na ginagamit para makapangyari ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos. Okay. So ito na po yung ating main topic. Yan lang po ay introduction. Purihin ang Diyos. So una, bakit talaga kailangan natin na si Jesucristo dapat nananatili
dapat nananahan. Dapat sinusunod natin. Tiningnan ko sa Google yung abide. Obey. Isa po doon yung obey. Dapat siya po yung sinusunod natin sa ating mga buhay. At dapat siya talaga ang nananahan sa atin. Dapat siya talaga ang nananatili sa atin. So number 1, it is God's will. 2 puntos lang po ito. Number 1, it is God's will to abide in Jesus Christ. And Jesus Christ to abide in you and me. So kalooban ng Diyos na ikaw at ako manatili kay Jesucristo. At si Jesucristo naman na ating Panginoon manatili sa akin at manatili sa bawat isa sa atin. Yan po yung sinasabi sa ating teksto. Kung hindi po mananatili ang Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin, wala pong kwenta ang buhay natin. Wala tayong magagawa na makapagbibigay kaluguran sa Diyos. At bakit ko po sinasabi na dapat talaga manatili po ang ating Panginoong Jesucristo sa atin? Tingnan nga na po natin, ano ba yung laman ng ating puso? What Jesus said in our hearts. Kaya po sinasabi po sa atin, kailangan talaga sa Jesucristo ay manatili sa atin. At tayo ay manatili naman sa Kanya. Bakit kailangan po? Dahil ito po yung sinasabi ni Jesus Christ. Sabi niya sa Kanyang salita, di ba ang sabi niya kanina? Doon sa John 14, balikan nga po natin yan, John 14, verse 4, sabi niya po sa Tagalog, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. So, hindi po tayo makakapagbunga, ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi po tayo anong bunga, the fruit of the Holy Spirit na sinasabi sa Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Sinasabi po doon. So hindi tayo makakapagbunga. At ano pa po? Hindi tayo makakapagbunga, ibig sabihin hindi tayo productive. Hindi tayo magiging productive kung wala tayong bunga. So ano pa po? Ano po ba yung nakikita pa ni Jesus Christ sa mga puso natin? In the book of Mark 7, 21 to 23, ano ang sabi po dyan? For from within, out of the heart of men, so out of the heart of men, sa puso ng tao, proceed evil thoughts. So, out of the heart of men, ay nanggagaling ang masamang pag-iisip. Andun po yung adulteries, andun po yung fornications, andun po yung murders, andun po yung thieves, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within. Ito ang nakikita po sa atin. Undefiled naman. Ito ang ito po yung nakakasira sa tao. Tayo po. Ito yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Yun ang nakikita niya. Mamaya i-Tagalog mo. Next. Ano pa sabi diyan? Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao,
ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob, nagsisipaggaling at nakakahawa sa tao. So ito po yung nakikita ng Panginoong Hesus. Kaya pala, dahil ito po, Tagalog naman yan, siguro naman, mauunawaan na po natin. So lahat ng sinasabi ng Panginoong Hesus na nakikita niya sa tao, ayan po ang sinasabi niya sa talatang yan, sa 2 talata. So, pagbulay-bulayan nyo na lang po, pagdating nyo mamaya sa gabi, kinabukasan, para makita nyo alin ba yung para pa sa iyo, alin ba ang tumatama pa sa atin, alin ba yung tumatama pa sa atin. Dahil yan po ang nakikita ng Panginoong Jesucristo na laman ng mga puso ng tao. Dahil yan ang laman ng puso ng mga tao, ano po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga po yung Diyos Ama, ibinigay niya si Jesus Christ, dahil kung wala po si Jesus Christ, hindi siya mananaan sa atin. Kaya ba natin yan mapagtagumpayan? Hinding-hindi. Kasi likas tayo na makasalanan dahil sa kasalanan na minana natin kay Adan at kay Eva. At nananalaytay po yun. Kaya po, mga kapatid, yan ang sinasabi ng Panginoon na ito, pwede rin natin ito, let us ask God to examine our hearts. Ano ba yung laman ng ating puso? Kung mayroong ka pa dito, kapatid, hindi na po kailangan na ikaw ay paalalahanan pa ng ibang tao. Enough na po yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, ang ating Panginoong Jesucristo. So tingnan niyo po, alin po ba dito? Saan po ba dito ang tumatama sa atin? So mga kapatid, ito po yung nakikita mismo ng Panginoong Jesucristo sa puso ng tao. So ngayon, dahil nakikita yan ng puso, sa puso ng tao, ng ating Diyos, kaya dahil mahal tayo ng ating Diyos Ama, ibinigay niya si Jesus Christ. Na ito pong Panginoong Jesucristo, tubusin ang lahat ng kasalanan natin. At pagkatapos, ang Panginoong Jesucristo, siya po ang umako sa kasalanan at siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. At ganun din po, inako niya ang lahat ng mga problema, lahat-lahat ng kasakitan at karamdaman. At pagkatapos, pangatlong araw, binuhay siya muli ng Diyos para ikaw at ako na maniniwala, mananampalataya kay Jesucristo, magkakaroon ka ngayon ng pag-asa. Na itong mga sinasabi po sa kanyang salita ay hindi po makikita na ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, maliwanag po ba? Kaya po, sinasabi po ng ating pong titulo na kailangan talaga, there's a need for our Lord Jesus Christ to live or to abide in us. Para sa ganon, itong mga nakikita ng Diyos sa atin, doon sa Mark 7:21-23, hindi na po yan makapangyari. Dahil kapag si Jesucristo ang mangyayaang nananaan sa atin, ang kasalanan hindi na pwede makapangyari sa ating buhay. Amen? So, hindi talaga po pwede na dalawa ang master ng ating puso. Isa lang. Kailangan kung na kay Kristo Jesus ka, ituwid mo na. Dapat nananahan na si Jesucristo sa ating buhay. Dapat sinasabi natin kay Jesucristo,
Dapat 24/7, every seconds, every minute, every hour, every day, habang ikaw may hininga, dapat sinasabi mo kay Jesucristo na siya ay dapat manahan sa ating buhay para siyang magmaniobra, para siya magmaneho, para siya makapangyari sa buhay nating ito, para yung mga sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, dyan sa aklat ng Mark 7:21 to 22, na hindi 23, hindi na makikita sa ating mga puso. Amen. Kung siya po ang makapangyayari, hindi na po yan magaganap sa ating buhay. Amin po ba? Pero ang tanong, sinasabi niyo po ba yan sa ating Panginoong Hesukristo? Na siya na po. Pagising niyo pa lang sa umaga, sinasabi niyo po ba yan sa Kanya, Panginoong Hesus, sa oras na ito, sa buong 24 hours na ito, kayo na po ang manahan, magmaniobra, magmaneho, manguna, ang kalooban mo makapangyari sa akin buhay, hindi na yung sarili ko. Sinasabi po ba natin yan? O wala lang? So dapat ipinapahayag po natin, because there is power in confession. Amen? There is power in confession. Diba kaya yung pinatutuo ko, anong ginawa ko lang? Yun ang, kaya ako gustong-gusto ko, pag may sakit, magpa-undergo ng mga test. Para pag alam ko na kung anong test, doon naman ako sususog ng prayer. Para nakikita ko talaga, grabe talaga ang Diyos. So imagine nyo po, bukol sa lungs, naging peklat na lang, at sasabihin, nagkaroon ng, sabi ng doktor, nagkaroon daw ng TB. Hindi talaga, hindi, bihira nga ubuhin ng nanay ko, nagkaroon ng TB. Wala lang nga lang ako doon, kung nandun ako. Sabi ko nga sa caregiver, dapat sinabi mo, that is the power of prayer. Na talagang pinagaling siya ng Diyos. So mga kapatid, ganun din po tayo. Yung lahat ng nakikita ng Diyos sa ating mga puso, lahat ng mga masama, lahat ng kasamaan na yan na nakikita, kapag si Jesucristo na po ang siyang binibigkas natin, sinasabi natin na Panginoon, talagang wala akong magagawa sa ganang akin, pero kayo ang may magagawa sa buhay ko para ang iyong kalooban makapangyari, kaya kayo ang masunod sa buhay ko at hindi ako. Kayo ang kumilos sa buhay ko at hindi ako. Tulungan mo lamang ako na maging masunurin sa kalooban mo. So dapat ganun po mga kapatid. So kailangan talaga si Jesucristo nananahan sa atin as our Lord of our lives. Siya talaga ang dapat nananahan. Siya talaga yung dapat nakapangyayari sa ating buhay, hindi yung mga sarili natin. Yun ang gusto ng Diyos ipahiwatig sa atin. At ano pa po ang sinasabi po ng salita ng Diyos? Sige po, yung ibang verses. Tingnan niyo po yung sinabi ni Paul. What did Paul said about human nature? Dito po kung babasahin natin yung naturalisa ng tao, may sinasabi po dyan si Paul. Ano ang sabi ni Paul? Sa Romans 18:23. Sabi ni Paul, for I know that in me, that is my flesh, yung katawang lupa niya. Sabi niya, dwelleth no good thing. So wala po itong magagawa. Hallelujah. Glory to God. Sige po. Ano pa po yung sinasabi po dyan? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Chapter 7, verse 18. Okay. Ano ang sabi po? Glory to God. Hallelujah. Napakabuti talaga ng Diyos.
Sabi po ng Romans chapter 7, verse 18, "For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me. But how to perform that which is good, I find not." Kung paano ko gagawin yung mabuti, hindi ko nagagawa. Ito ang sabi ni Paul. Sa Tagalog, babasahin ko. Sapagkat nalalaman ko na, sabi niya, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid, ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. So sa aking laman, sabi ni Paul, hindi tumitira ang mga mabuting bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Yan ang sabi ni Paul. Ang paggawa ng mabuti ay wala. Kaya sabi niya, but how to perform that which is good, I find not. So, gusto man niya gawin ang mabuti, hindi niya magawa. So, yun po yung sinasabi niya. Okay, yan ang English, babasahin ko na lang yung Tagalog. Sa verse 19, ano po ang sabi po? Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. So, anong sabi ni Paul? Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit, ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Biro niyo po si Paul na po ito, na siya ay Kristiyano, na siya po ay talagang sumunod kay Kristo to the fullest of his life, na siya po ang ginamit ng Diyos sa mga non-Israelites na tinatawag po, anong tawag sa atin? Mga hintil. So yung po tayo mga hintil, ang ginamit sa atin si Pablo, pero ito yung kanyang mga sinasabi. Kaya ko po ito nilagay kasi para maunawaan natin that there is really a need for Jesus Christ to remain or to abide in us. Hindi po tayo makakakilos talaga kahit mag-aral tayo ng Christ-likeness. Hindi tayo magiging kamukha ni Kristo. Hindi tayo magiging katulad niya na ating Panginoon. Hindi tayo magiging kamukha niya sa kanyang mga ginagawa unless hindi natin maunawaan na kailangan talaga si Kristo Jesus ang siya talagang nananahan, siya talagang nananatili sa ating mga buhay. Ganon din naman tayo sa kanya. So yun po ang sinasabi sa kanyang salita. Kaya ano ang sabi ni Paul? Sapagkat ang mabuti na aking ibig. So sabi ni Paul, ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit, ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Nangyayari ba ito sa atin? Yung hindi natin ibig na gawin, dahil alam natin na hindi tama, yan ang nagagawa natin. At yung dapat na tama ang hindi natin nagagawa. Katulad ba tayo ni Paul, itaas natin ating mga kamay kung nagagawa natin ito. Hallelujah. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay kung nagagawa natin na yung ating ibig na gawin, hindi natin nagagawa. Pero ang nagagawa natin, yung hindi natin ibig. So ang ibig natin, ano bang gusto ng Diyos? Ang ibig ng Diyos, pagising sa umaga. Alam niyo po, excited na si Lord. Diba sabi sa Psalms 14, verse 2, alam niyo po, paggising natin sa umaga, naghahanap na si Lord. Nakatunghay siya sa kalangitan kung sino ang nakakaunawa sa Kanya. Ang nakakaunawa sa Kanya, hahanapin siya. Hinahanap ka ng Diyos araw-araw. Alam niyo po ba yon? Hinahanap tayo ng Diyos araw-araw. Kung tayo ay nakakaunawa, dahil kung nakakaunawa tayo, ang sabi sa Psalms 14 verse 2, hahanapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ano? Makikipag-fellowship ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita at yung ating salita sa Kanya. So yun po. So ano pa ang sabi po ni Paul? Praise God. Sa verse 20, sa Tagalog ko na lamang babasahin. Sabi niya, datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa,
ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya nga po, sinasabi sa atin ng Espiritu ng Diyos, kailangan talaga ang manatili, ang manahan sa atin si Kristo Jesus, para itong kasalanan na ito ay hindi na tumira sa atin. Maliwanag po ba? Pero paano? Alam niyo po, there is power in confession. Ang gagawin lang po natin, i-confess mo with faith and confidence na ikaw ay anak ng Diyos. Na sinabi ng Diyos, ask, it will be given you. Ano pang sabi ng Diyos? Sabi sa Numbers, as surely as I live, I will do to you the very thing I heard you say. Alam niyo po bakit si nanay ko nabubuhay? Katitindi ng mga sitwasyon niya. Imagine niyo po, yung brain, yung blood vessel, yan ang pumutok. Imagine niyo po yun. Patay talaga ang tao kapag gano'n nangyari. Kung walang namamagitan. Yung brain nagkaroon ng damage. Pero purihin ng Diyos. Siya po ay nabubuhay. Ano ang sinasabi ko when I am praying? Yan, kinukot ko yan. Numbers 14 verse 20. Kinukot ko yan. Sabi ko, Lord, di ba sabi nyo sa iyong salita, as surely as I live, talagang buhay na buhay ka, Diyos. Sabi ko ganun, I will do to you. Sabi mo, gagawin mo yung naririnig mo. Di ba naririnig mo si nanay? Ang prayer request niya, every time na mag-a-attend siya ng prayer meeting, every time na mag-pray, tanungin mo siya, ano ang prayer request niya? Palagi niya sinasabi, gusto ko, ang edad ko bago ako mamatay, more than 100 years old. Yan ang sinasabi niya. Kaya yun din ang sinasabi ko, nadidinig mo yun, Lord, kaya gagawin mo. Kaya bago siya makarating ng 100 years old, pinadaan siya sa matitindi. Nagkomatos na siya, nakita ng mga leader dito, naghihingalo siya maraming beses. Hindi po basta-basta na marating niya ang 100 years old. Pero gagawin niya ng Diyos. Amin po ba? Kasi yan ang sinabi niya sa kanyang salita. So ganun din po, anong sinasabi sa verse 20? Balik tayo dito. Sabi sa verse 20, daptapwat ko ang hindi ko ibig ay siya kung ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. So kaya pala nagtataka ka, kontrolado ka ng kasalanan dahil hindi mo nauunawaan. Kaya nagagawa mo ang magkasala dahil hindi mo nauunawaan at hindi mo ipinapayag na si Kristo Jesus dapat ang nananatili sa iyong puso, sa iyong buhay. Siyang dapat kumilos, siya dapat ang gumawa, siya dapat ang masunod sa ating mga buhay. Naliliwanagan po ba natin? Kaya mahalaga ba na pinapahayag natin? It is really important. Because ano pang ang pinangahawakan natin? There is power in confession. Anak tayo ng Diyos. Kung ang Diyos nilalang niya ang langit at lupa, through His Word, tayo rin po. Tinutugunan tayo ng Diyos sa atin din pong mga salita na ipinapahayag sa Kanya. Amen? Lalong-lalo na po kung ang salita na pinapahayag natin ay galing sa Kanya. So katulad nito, sasabihin mo pag nag-pray ka, ganito, paano mo ito apply? Lord, nasusulat, katulad sinabi ni Pablo, datapwat kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ko ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya sasabihin mo, Panginoon, sa oras na ito, sabi niyo po, lahat, alam na alam mo ang katatayuan ng aking buhay. Kaya anumang uri ng kasalanan, hinihingi ko po ito ng tawad. Kaya nga po, my 1 John 1:9. Kaya po sinabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins,
He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Para sa ganon, makapagpatuloy tayo sa sasabihin natin kay Lord. Kaya po sasabihin mo sa Panginoon, Lord, sa oras na ito, hinihingi ko ng tawad. Pag mag-isa ka lang, isa-isahin mo ano yung kasalanan na ipinapahayag sa iyo ng Diyos. Alam na alam mo ang pagkakasala natin. At kung nalimutan mo pa, Lord, lahat din ng mga kasalanan, nalimutan ko pero alam ko, nagkasala ko, patawad. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo, Panginoong Hesukristo. So yan ang dapat natin binabanggit, ipinapahayag. Okay, verse 21. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ng ating kapatid na Pablo? He was anointed by God. Ano ang sabi niya? Kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. So gusto niyang gumawa ng mabuti pero hindi niya magawa. At ang sabi po sa kanyang salita, sa verse 22, sabi niya, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos. So saan nagagalak si Paul? Sa kautusan ng Diyos, sa salita ng Diyos. Ito po, salita ng Diyos. Maliit kasi yung font niyan, kaya dito na lang ako. Malalaki ang font. So, purihin ang Diyos. Sabi po dito, dapat yung palang gagawin natin, magalak tayo, mayroon tayong kagalakan sa salita ng Diyos. Sabi niya, katulad ngayon, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, dapat happy kayo. Dapat talagang nakatingin kayo sa akin. Dapat ang iyong mga mata nakatuon sa pakikinig ng kanyang salita. At ano po ang sabi po dito sa verse 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Sabi niya sa verse 23, datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka. So nakikipagbaka, mayroon pong struggle. Sabi po, may pakikipagtunggali. Sabi niya dito, nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. At gusto niya, kaya pero anong sabi ng verse 25? Sabi ni Paul, I thank God through Jesus Christ, our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. So, ang ating kaisipan ay doon natin doon sa paglilingkod sa ating Diyos. Kaya ano pong sabi niya dito? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Kaya talaga po, dapat ilagay natin sa isipan itong kautusan ng Diyos. Kaya po sabi niya dito, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Itong laman na ito, itong flesh na ito, gusto itong magkasala. Pero anong gagawin natin? Punuin natin yung kaisipan natin ng salita ng Diyos. Amen? Kaya dapat ba tayo magbulay-bulay? Sabi ng Panginoong Hesus, siya yung salita. Kaya po, dapat ang salita ng Diyos manatili sa atin. Dapat talaga nagbubulay-bulay tayo ng kanyang salita. Para si Kristo Jesus manatili sa ating buhay. At kailangan ipapahayag mo yan. Amen? So ngayon, alam na po natin na dapat, kaya nga sabi niya, remain in me. Dapat ikaw, magdidesisyon ka na talagang mananatili
ka sa ating Panginoong Kristo. Dapat magdidesisyon ka na katulad si Paul, na yung kanyang kautusan pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Amen. So, praise God. So, yun po yung dapat natin gawin. Okay? So, pangalawa, praise the Lord. Tama na, tapos na yun. Pangalawa, apart from Jesus Christ, we are nothing. So, kailangan talaga manatili. Kailangan talaga sa Jesucristo na nanatili sa atin. Bakit po? Kung hindi siya mananatili sa atin, apart from Him, wala tayong magagawa. Sino ba ang nagdideklara araw-araw na sinasabi mo, apart from you, Jesus Christ, I am nothing? Sinasabi ba natin yan? Wala akong magagawa. Kaya sabi ko nga sa anak ko, anak, sabi ng isa kong anak, kahapon kausap ko, sabi niya, anak, sabi niya, mama, gusto ko naman yan. Kumbaga, nagdidesisyon na siya na ayusin na yung sarili niya. Ang sabi ko sa kanya, kailangan gawin mong kapartner ang Diyos. Dahil kung ikaw lang, hindi mo yan magagawa. Dahil yung po ang sinasabi dito ng Panginoon, for without me, you can do nothing. Wala tayong magagawa. Kaya po sa bawat isa sa atin, gawin natin sa Jesucristo na kapartner ng ating buhay. Amen? At ano po ang sabi naman ni Paul, kapag ginawa po natin siya kapartner sa ating buhay? Ano ang sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 11 to 13? Sabi niya dito, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound everywhere. And in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Naranasan niya ang magutom. Naranasan din niya ang managana. Naranasan niya ang iba't ibang sitwasyon. Pero ang sabi niya, I can do all things. Magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kailangan ba natin si Kristo? Lahat ng bagay magagawa natin kung atin pong ipapahayag kay Jesucristo na siya po ang ating kapartner, siya po ay dapat nananahan o mananatili sa ating mga buhay. Amen? So sa Tagalog, basahin nyo na lamang po yan. Mayroon ka sa Tagalog yung last phrase ng verse 13 na sabi niya, sa pamamagitan ni Kristo, magagawa ko ang lahat ng bagay na siya po ang aking kalakasan. Okay, anong sabi dito? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sino po ito? Siya po ay si Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. So sa ating pong last verse, dahil gusto po talaga ng ating Panginoong Jesus na siya ang nananatili sa atin. Ano po ang dapat nating gawin? Di ba, palagi ito natin naririnig pag may nag-share. Gagamitin pa yung Bible. Sasabihin, sabi ng salita ng Diyos, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Alam niyo po ba ibig sabihin ng sup? Sa ibang translation, I will eat. Na ang ibig sabihin nito sa original language,
Sabi niya, and I will fellowship with Him. So, ang gusto ni Lord, makipag-fellowship siya sa iyo at sa akin. Kaya araw-araw kumakatok ang Diyos. Yes, tinanggap natin siya sa ating buhay ng minsan. Pero alam niyo po ba, na bawat araw kumakatok siya, sinasabihan yung puso mo, anak, I want fellowship. Anak, manalangin ka. Bakit? Kapag nananalangin ka, gusto niya fellowship. Anak, magbasa ka ng salita ng Diyos. Dahil yan po ang salita ng Diyos para sa atin. Dahil hindi lahat tayo nakakarinig na mangungusap mismo ang Diyos. Pero mayroon po mangilan-ngilan na talaga directly nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Directly, may tuinig talaga siya. Maririnig mo talaga siya. Alam niyo po ba, di ba, yung first time ko nakarinig ng audible voice, yung ating pong instrument, drum ata yun, ninakaw doon sa taas. Doon tayo sa third floor. Alam niyo po, tinanong ko ang Diyos, Lord, sabi kong gano'n, gusto ko marinig boses mo. Sino po ba yung nagnakaw ng instrumento na yan? Alam niyo, sinabi ng Diyos ang pangalan. At nagsabi siya instruction. Sabi niya, kaagad-agad, wala pang alas 6, umalis na kami sa bahay. Alas 5 pasado, puntahan mo yung bahay nila at sabi mo siyang kumuha. At purihin ng Diyos, totoo nga po, naibalik yung ibang instrumento. Totoo po yan, naibalik. Mayroon pong hindi naibalik, naibenta kagad. Pero karamihan naibalik. At kanina, bakit ako kanina nagtatalon-talon habang umaawit, nangungusap ang Diyos, may pinapahayag siya sa akin. Kailangan nyo ba malaman? Talaga po, ang sabi ng Panginoon, nakikita ko ang laman ng puso mo. Nakikita ko ang pagnanais mo kung gaano ka na gumagawa para gawin ang kalooban ko sa buhay mo. Kaya mga kapatid, kaya ako kahit sabihin, kahit umaga na, wala ko, pastora, hindi ako kayang, hindi pa tapos ang ituturo ko. Ang bilis ko magsabi, sige, no worry, no worry. Bakit? Mayroon tayong Diyos who is always available. Tuturuan at tuturuan tayo. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya sa ating pong conclusion, sa umagang ito, ang ating conclusion, let Jesus Christ remain to rule in our lives. Minds, hearts, and souls. Because through Him, we can do everything. Mga kapatid, hayaan natin si Jesucristo na tinanggap natin sa ating buhay, na siya yung Panginoon. Dapat manatili siya 24/7 sa ating buhay, sa ating isipan, sa ating puso, sa ating kaluluwa. Dapat siya ang mananatili. Dapat siyang kikilos. Dapat siyang gagawa para sa atin. Dapat siya ang masusunod para sa atin. At lahat tayo ay susunod lamang sa gusto niyang ipagawa sa atin. Bakit po? Because through Him, we can do everything. Naniniwala po ba kayo that through Him, we can do everything? Hallelujah! Lahat po tayo ay tumayo. Mayroon po ba tayong first timer?